Maayos naman na hiniwalayan si Lia ng kanyang asawa dahil sa arranged marriage lang naman ang nangyari. Magkaibigan sila ni Vincent, ngunit nasira ito dahil sa forced marriage. Ngunit kahit na naghiwalay sila, ay naging mabuting asawa pa rin siya at hindi pumatol sa iba. At sa muli nilang pagkikita, umayon na kaya ang tadhana sa kanilang dalawa. Iyan ang ating subaybayan. Leah, I saw the annulment paper on the table. I have already signed. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niya. Napatayo ako sa pagkakaupo. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko kung nasaan ang papel. At biglang tumulo ang luha ko nang makita ang pirma niya doon. I know you've been wanting to divorce me for a long time. I don't want you to waste, so I've already signed. If you have nothing to say, I'm leaving. Wika pa niya. Nanginginig ang aking kamay ng damputi ng pen. Vincent, hindi ko to pipirmahan. Humarap ako sa kanya at napatigil siya sa pagbukas ng pinto nang makita ang luha ko na tumutulo. Leah, I love someone else and our relationship is hopeless. We both want it, so sign that. Bigla akong nawala ng balanse. Dali-dali niya akong nalapitan pero tinula ko siya palayo. May mahal ka ng iba? Kilala kita. Taon na tayong kasal at ako lang ang babae na lagi mong kasama. Umiwas siya ng tingin. Bigla akong nakaramdam ng sakit sa aking puso dahil sa pag-iwas niya ng tingin. May mahal ka ng iba? Okay, pipirmahan ko na. I pick up the ballpen. I sign the paper even against my will. Hope you enjoy the new chapter of your life. Goodbye, Vincent. Lumakad ako palabas ng kwarto. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at ang aking mata ay lumalabo dahil sa tubig na pumapatak sa aking pisngi. Thank you for being my husband for 4 years, 4 months, 3 weeks, 11 hours, 9 minutes, and 18 seconds. Goodbye, Vincent Callis. Bulong ko sa aking sarili habang patuloy sa pagluha. Akala ko okay lang kasi hindi naman siya ng bababae. Hindi rin naman niya ako napagbuhatan ng kamay ni minsan. Ayos lang sa akin yun. Kasi wala naman akong magagawa. Kinasal kami nang wala namang pagmamahal sa isa't isa. Uso pa rin talaga ang mga mapandiktang mga magulang. Kaya naman no choice kami. Ang kamalian ko lang, hinayaan ko ang sarili kong mahalin siya. Ngunit kailan nga ba naging mali ang magmahal? Ang mali lang naman ay ang sinasaktan ka physically pero tanga-tangahan pa rin. Samantalang ako, iba ang sitwasyon ko. Matinong lalaki si Vincent. Hindi lang talaga niya ako magawang mahalin. At least sa huling pagkakataon, naging totoo siya. At kailangan kong tanggapin yun. Kailangan kong kayanin para sa sarili kong kapakanan. Naramdaman kong nakasunod si Vincent sa akin kaya naman napalingon ako. Hindi mo na ba talaga ako kayang makasama? You don't need to leave, Leah. Dahil kung may dapat na umalis, ayaw ko dapat yun. Ang bahay na to ay pagmamayari mo. Fix yourself, Leah. Hindi ko na mapupunasan pa ang mga luha mo. I'm leaving. I'm sorry. Vincent, hindi ba pwedeng kuberan mo muna ako sa pamilya ko? Magagalit at madidisappoint sila kapag nalaman nilang hindi na ako natapos. Why do we always need to obey them? Nakakabuisit na yung pagkontrol nila eh. Sige, Leah. Pero wag mong aasahan na uuwi pa ako sa'yo. Gusto ko lang naman maging totoo, kaysa masaktan pa kita ng lubusan. Napatango na lang ako. Salamat. At mapait akong ngumiti. I heard that Karen hasn't come for 3 days. What are your plans? You must do something, Leah. Napahilot ako sa aking sentido dahil sa sinabi ng aking ama. Ito na naman siya sa pag-uusisa sa relasyon namin ni Vincent. Huminga ako ng malalim at nag-isip-isip para mabago ang mga susunod na sasabihin niya. Dad, parehas natin kilala si Vincent. Mas uunahin niya ang trabaho kaysa sa akin. Wala akong plano dahil alam ko naman na sa akin pa rin uuwi ang asawa ko. Pangiti-ngiti na sabi ko.
Napailing si Dad, tsaka tumawa ng mahina. Ayokong aminin na naghihingalo na ang relasyon namin. Naghihingalo lang ba? O wala na talaga, Ria? Tanong ko sa sarili ko. You are very much the same as your mother. You are confident in your answers, Leah. You are confident in your answers. But Leah, I remind you that it will be a big shame if Vincent anal you. Hindi agad ako nakasagot. Para akong nawala sa sarili ng ilang minuto. Ito naman lagi yung pinamumukha nila sa akin eh. Dad, paano kung gawin niya talaga yun? Tatanggamin mo pa rin ba ako? O kakalimutan niyo na naging anak niyo ko? Ibinaba ni Daddy ang tasa niya. Tumitig siya sa aking mata at dahan-dahan na hinawakan ng aking kamay. Anak, I will admit I will be disappointed if that happens. But even so, I will never be ashamed or forget you. Ewan ko lang sa iyong ina kung parehas kami. Bigla tuloy akong kinabahan at natakot. Matagal nang hiwalay ang aking ina at ama at sobrang hirap noon para sa akin dahil mahal ko sila parehas. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagkontrol sa akin kahit pa ganoon ang sitwasyon ng pamilya namin. Sige na Dad, kailangan ko nang umuwi. Alam niyo na, 4th anniversary namin ni Vincent. Pagtatapos ko sa usapan. Tumayo ako at dinampot ang bag ko tsaka humalik sa pisngi ng aking ama. Wala naman talaga akong kasiguraduhan kung uuwi ba si Vincent. Hindi kasi maganda ang pag-uusap namin nitong huli. Tinapos na talaga niya ang lahat sa amin. Oras na ma-approve na ang annulment namin ay hindi ko na talaga siya asawa. Paglabas ko ng bahay ay sumakay agad ako sa kotse at habang nagdadrive ay nagbigay ako ng mensahe sa number ni Vincent. Vincent, I'll be waiting for you at the condo. Sana makauwi ka. Ibinaba ko ang phone tsaka nag-drive palayo ng bahay ng aking ama. Sa condo ako nag-prepared ng surprise para kay Vincent. At sana lang talaga ay mabasa niyang mensahe ko dahil gusto ko na makita niya ang surprise ko para sa anniversary namin. Ito na kasi ang huling anniversary na i-celebrate namin. Pagpasok ko sa condo ay binuhos ko ang mga petals ng rosas sa kama para naman maging maganda tong tignan. Pagkatapos kong ibuhos at ayusin ang loob ng kwarto, ay tumungo ako sa kusina para magluto. Habang nagluluto ay biglang tumunog ang phone ko. Hinugasan ko muna ang aking kamay bago dumputin ang phone ko. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tita Emma, ina ni Vincent. Leah, my very beautiful daughter-in-law, I would like to invite you to the house because you are not visiting, so I miss you. Napangiti ako ng kaunti nang makita ang sweet message ni Tita. Matalik na magkaibigan ang pamilya ko at pamilya ni Vincent. Good evening, Tita. Pasensya po kung hindi na ako nakakadalaw pero sa Saturday po, hindi po ako busy, kaya matadalaw ko po kayo dyan. Pabalik na mensahe ko. Ibababa ko na sana ang phone ko pero mabilis na nakapagbigay ng mensahe si Tita, kaya huminto muna ako sa aking ginagawa. Iha, you are my son's wife. You have been married to Vincent for 4 years, but you still call me Tita. Napaupo muna ako sa chair na nasa likuran ko para hindi ako mangalay. Mukhang hahaba tong pagbabalikan namin ng mensahe ni Tita, pero hindi ko na to gustong pahabain dahil baka mamaya ay dumating na si Vincent. Kailangan ko nang maihanda ang pagkain. I'm sorry, ma'am. Nasanay lang po talaga ako na tawagin kayong Tita, pero pangako po, hindi na po ito mauulit. Mom, I promise, I will visit your house on Saturday. But now, I have to hang up my phone to cook for Vincent. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mommy, ay nag-umpisa na akong magluto. At para hindi ako mabagot, ay sinabayan ko yon ng tugtog. Ilang oras din ang tinagal ng pagpe-prepared ko ng pagkain. Nang matapos ay bumaba muna ako ng hotel para kunin sa kotse ko ang regalo ko para kay Vincent. Nang makuha ko na ang regalo ko para kay Vincent, ay nakasalubong ko si Anastasia. Siya ay sekretary ni Vincent at isa sa mga mata ni Mom at Tita sa relasyon namin ni Kerem. Mrs. Callis, happy 4th anniversary po sa inyo ni Sir.
Lahat po kami sa kumpanya ay sobrang saya para sa anniversary ninyo ni Mr. Callis. Napangiti ako sa sinabi ni Anastasia. Sabay kaming pumasok ni Anastasia ng hotel, pero napahinto ako nang huminto kami sa harap ng elevator. Nakangiting tumitig sa akin si Anastasia. Tinignan ko ang buong paligid ng elevator at hindi ko kayang pumasok doon. Mrs. Callis, may problema po ba? Malinis po tong loob. Inilad niya ang kamay niya sa aking harap at pinipilit akong pumasok. Ipinikit ko ang aking mata. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay pwede akong mawala ng malay. Iyahakbang ko na sana ang aking paa sa loob pero napahinto ako nang may biglang humatak sa akin. Anastasia, Leah and I will use the stairs. Go first. Pagdating namin sa harap ng pinto ng unit, ay binitawan niya ang pagkakahawak sa aking pulsuhan. Tumitig siya sa aking mata nang walang emosyon sa mukha. Ginawa ko lang naman yun kasi ayoko na pag-isipan ako ng masama ni Ana. Paliwanag ko sa kanya pero wala pa rin ako makita na emosyon sa mukha niya. You don't want Anastasia to think badly of you? So you're fighting your phobia? What if I arrive late? Anastasia might be confused when you suddenly lose consciousness, he said coldly. Umiwas ako ng tingin at binuksan ang pinto. May phobia ako sa elevator, kaya naman nawawalan ako ng malay sa tuwing pinipilit ko ang sarili ko. Nasa ospital ako. Duty na naman. Kahapon ay free pa ako kaya naman nagagawa ko pang mag-prepared. Pero ngayon at sa masusunod na araw ay baka busy na ako. Matanong nga kita, Leah. 4 na taon na kayong kasal ni Vincent pero sa wedding niyo lang yata kayo nag-kiss. Successful na kayo pareho, di ba? Dapat binabalak niyo na rin magkaanak. Napatingin ako kay Irish dahil sa tanong niya. Para ba akong napipi? Dahil sa tanong nito. Gusto ko nalang ibahin ang kwentuhan pero para akong nablangko. Mabuti na lang ay may dumating na isang nurse. Doc, may manganganak po. Agad kaming kumilos ni Irish para sa babae. Umabot ng ilang oras ang proseso ng ginawa namin dahil hirap kaming palabasin ng sanggol. Pero sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang paglabas ng baby. Kasama ko ngayon si Irish dito sa labas ng ospital. Naglalakad-lakad muna kami para magpahangin. Habang naglalakad kami ay tumawag si Vincent, kaya agad ko tong sinagot. Let's go home together. I'll pick you up there so don't leave. Napatingin ako kay Irish nang basahin nito ang mensahe na ibinigay ni Vincent sa akin. So may ganun na nangyayari. Akala ko ba makikipag-anal na si Vincent? Akala ko ba nakapirma na kayo sa annulment paper? Kinuha ko agad ang phone na hawak niya at naglakad na pabalik sa loob. Ayokong sagutin ang tanong ni Irish dahil hindi pa ako handa. Para bang ayokong gawin yun. Ayoko pa sana siyang isuko ngunit paano nga ba ako lalaban kung siya na mismo ang nagtatabi sa akin. Isang oras na akong naghihintay kay Vincent dito sa harap ng ospital. Pero ni anino niya ay hindi ko makita. Ang dami ko na rin na miss call sa number niya. Pero hindi siya sumasagot. Nasaan ka na ba, Vincent? May bala ka ba na paghintayin talaga ako? Kausap ko sa aking sarili. Habang panay akong tingin sa aking phone at baka mag-text na siya. Pero wala talaga akong matanggap na mensahe galing sa kanya. Doc, may kumalabit sa akin. Naalala mo pa ba ako? Ako yung patient mo. Yung napilayan dahil sa race. Pauwi ka na ba? Hatid na kita. Hindi na ako mabilis magmaneho, kaya hindi tayo mapapahamak. Biglang sulpot ng isang lalaki sa aking harap. Oo, natatandaan kita pero okay lang ako. May hinihintay lang ako, parating na rin yun. Tanggi ko sa kanya. Mabilis naman siyang pumayag at umalis na lang sa aking harap. Tumitig ulit ako sa phone ko at sa wakas ay nag-text na si Vincent sa akin. Agad ko yung binuksan at nawala ang saya sa aking muka dahil sa text niya. I'm sorry but I can't pick you up. I have meeting with Mr. Falcon. Let's just meet at home. Bumuntong hininga ako at pumara na lang ng taxi para makauwi sa bahay. Habang nasa loob ng taxi ay nakakaramdam na ako ng antok dahil sa pagod. Umidlip muna ako ng saglit para matulog.
At nagulat na lang ako nang imulat ko ang aking mata nang makita na nasa loob na ako ng kwarto. Pero sa pagkakaalala ko, ay sa loob ako ng taxi na tulog. Wait, binuhat ba ako ni mamang driver papasok sa kwarto? Tanong ko sa aking sarili. Lumabas ako ng kwarto at bumaba para uminom ng tubig. Pagpasok ko sa kusina ay nakita ko si Vincent na nagbe-bake ng cake. Inabutan niya ako ng tubig kahit hindi pa ako nakakapagsalita. Leah, tawag niya sa aking pangalan. I'm sorry if I didn't keep my promise to you earlier. I'm really leaving to pick you up. But suddenly, Mr. Falcon appeared. Paliwanag niya pero wala naman akong galit o tampos sa kanya. Dahil sa una pa lang, ay sinabihan niya na ako na mas uunahin niya ang work kaysa sa akin. At isa pa, wala naman siyang dapat obligasyon sa akin dahil nakapirma na ako sa annulment. Okay lang, hindi naman ako umasa na darating ka pa para sunduin ako. Alam mo na, ina-adapt ko na sa sarili ko ang motto mo sa buhay. You don't believe in love, so you prioritize work. Ngiti kong isabi sa kanya pero sa totoo lang, may kaunti sa akin na nadismaya. Bakit nga pala nagbe-bake ng cake? At sa ganito pa talaga ang oras? Tanong ko sa kanya. Akala ko ay hindi niya yun sasagutin, pero hindi siya nagdalawang isip na sagutin ang tanong ko habang nakangiti. I want to give her something. She loves sweets, so I made this cake. I hope she likes it. Napaisip ako bigla sa sagot ni Vincent. Ako lang ang babae sa buhay niya bukod sa ina niya, kaya kung hindi ito para sa akin, ay kay mom to. Pero sa pagkakaalam ko ay hindi mahilig sa matamis ang ina ni Vincent. Maganda yan. Gusto matulungan kita? May talent ako sa pagbibig. Aya ako sa kanya pero mukhang ayaw niya na tulungan ko siya dahil sa titig niya. Whoever is the person you are going to give the cake will be happy because you're the one who made. Kung pwede nga lang ako nalang sana eh. Nais sa tinig ko habang nakamasid lang sa ginagawa ni Vincent. 2 p.m. na ng hapon. Nandito ako sa labas ng ospital. Nakaupo dito sa bench at hinihintay ko na dumating si Laila dahil nakatanggap ako ng call sa kanya at rinig ko ang iyak niya. Mrs. Callis, napatingin ako sa may gilid ko nang marinig ang umiiyak na boses ni Laila. Pawis na pawis tong lumuhod sa aking harapan. Bigla tuloy akong nataranta dahil may mga tao na lumalabas at pumapasok sa ospital na nakikita ang niluluharan ako ni Laila. Ilang minuto bago ko napaupo si Laila sa aking tabi. Laila, okay ka na ba? Hindi ko alam kung bakit to ang naitanong ko. Inabutan ko siya ng panyo na galing sa aking bulsa nang tumigil siya sa pag-iyak. Tsaka naman siya nagkwento. Kanina kasi sa office, inutusan po ako ni Mr. Callis na kunin yung cake sa bahay niyo. Pagkukwento niya, sinunod ko naman po yung utos ni Mr. Callis. Dinala ko po sa office yung cake kaya lang. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sa sobrang pag-iyak niya. Laila, pwede bang mag-relax ka muna? Hindi kasi kita maintindihan eh. Pumunas ng luha si Laila at tinuloy ang kwento. Nasira yung cake. At galit na galit si Mr. Callis sa akin ngayon. Mahal ko po yung trabaho ko. Baka tanggalin ako ni Mr. Callis. Tumigil siya sa pagkukwento at hinawakan ang aking kamay. Pumunta ako dito kasi kailangan ko po ng tulong niyo. Laila, tutulungan kita. Pero, para kanino ba yung cake at sobrang nagalit si Vincent sa'yo? Tanong ko po. Napaisip siya ng saglit at nakangiti niyang sinabi ang pangalan ko. Pero imposible na sa akin yun. Kagabi hindi naman niya binanggit ang pangalan ko. Nang matapos ang aming usapan ni Laila, ay bumalik na siya sa kumpanya. Habang ako naman ay dumiretso sa kotse ko para pumunta sa kumpanya. Pero pinauna ko na si Laila dahil may dadaanan pa ako. Pagdating ko sa kumpanya ay ang lahat ay masaya akong sinalubong. Panay naman akong ngiti sa kanilang lahat. Dumiretso ako sa office ni Vincent pero hindi ko siya nakita doon. Kaya nandito na lang ako sa office ni Eugene. Anong ginagawa mo dito, Leah? Kanina ka pa nakaupo pero wala kang sinasabi na salita. Napatigil ako sa pag-cellphone nang magsalita si Eugene. Tumitig ako sa kanya na nakataas ang kilay, kaya napayuko siya. Nasaan si Vincent? Maikling tanong ko.
Tumingala si Eugene at tumitig sa akin. Kaya inulit ko ang tanong ko dahil ayaw niyang sumagot. Si Kerem, yung asawa mo, yung may-ari ng kumpanya, yung masungit na lalaki. Tango ako ng tango sa bawat salita na sinasabi niya, pero wala naman akong makuha na sagot sa kanya. Eugene, uulitin ko ang tanong ko. Nasaan si Vincent? Yung asawa ko, yung may-ari ng kumpanya na to at yung best friend mo. Ngumiti ng pilit sa akin si Eugene. Mukhang wala siyang balak na sagutin ang tanong ko. Tumayo ako at lumabas ng office niya. Lumakad ako papunta sa table ng mga employee. Pag-upo ko sa tabi ni Laila, ay ang lahat ay napatitig sa akin. Mrs. Callis, banggit ng isang employee sa aking apelido. Apelido ng asawa ko. Magiging ex-husband na pala. Mukhang may new project kayong ginagawa. Hindi ko na patatagalin. Gusto ko lang malaman nasan si Vincent. May nihin na tanong ko. Umiwas agad ang titig ang mga employee. Amira? Tawag ko sa assistant ni Eugene. Lagi kang nandito sa office at lahat nakikita mo. Nasaan si Vincent? Pawis na tumitig sa akin si Amira at para tong kinakabahan. Si Mr. Callis po, kasama niya po si... Hindi na ituloy ni Amira ang sasabihin nang biglang sumulpot si Eugene at yayain ako na magkape sa labas. Wala akong nagawa kung di sumunod sa kanya sa labas. Nang nasa labas na kami ay pinapasakay niya ako sa loob ng kotse at dadalhin niya raw ako kung nasaan si Vincent. Sumunod naman ako sa gusto niya. Sumakay ako sa loob ng kotse at huminto ang kotse sa tapat ng isang park. Lumabas kami at lumakad papasok sa park na puro puno at mga halaman. Did you like the cake? Napatigil ako sa paglakad nang marinig ang boses ni Vincent. Nakita ko at ni Eugene si Vincent na may kasamang babae na nasa tabi niya. Parehas nilang kinakain ang cake. Vincent, thank you sa cake ah. Sobrang sarap nito. Sagot ng babae na hindi ko makita ang mukha dahil hinaharangan to ng mahaba niyang buhok. Leah, let's go. You don't need to see it. Ayon ni Eugene. Lalakad na sana ako para umalis pero bigla akong nawala ng balanse. Why? Why did this happen to me? I see my husband, masaya sa ibang babae. Hindi ako. Hindi ako ang babaeng yun. Hindi siya naging masaya sa piling ko sa loob ng 4 na taon. Pinilit lang niya akong pakisamahan at yun lang yun. Ilang linggo akong hindi umuwi sa bahay dahil sobra akong nasaktan sa aking nakita. Pinilit lang ako ng aking ama na umuwi na dahil baka may kumalat na issue tungkol sa relasyon namin ni Vincent. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko si Vincent at nagkasulubong ang aming mata. Lumakad siya papalapit sa aking harap. Ang mata niyang nakatitig sa aking mata ay malamig. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ito ang tanong niya. Umuwi ako para kuhanin yung ibang damit ko. Malamig kong sagot bago akmang lalampasan na siya nang pinigilan niya ako. Nakiusap ka na wag muna kitang iwan dahil nais mo pang ipaalam. Pero bakit biglang ganito? Kasi ayoko na. Wala na akong paki sa sasabihin nila mami. Pagod na rin naman ako eh. Nakita mo ako sa park? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tanggi ko. Hindi ako tanga. Malamig na wika niya. Pagka kong tumawa. Hindi rin ako tanga. Ayoko magpakatanga na lang at baliwalain lahat, Vincent. Masasaktan lang ako lalo habang patatagalin ko pa to. Umakyat na ako patungo sa kwarto. Mabilis lang akong kumuha ng mga pamalit bago muling umalis. Lucas, what is happening to your daughter? I agreed to let him live here, but his life seems to be a mess. I don't know. She's been like that for a week. She doesn't want to leave the room, and I don't want to force Leah. I'm not like you. Naririnig kong sigawan nila mommy at dad sa labas ng kwarto ko. Nakakumot ang aking buong katawan. Isang linggo na akong hindi lumalabas ng bahay. Iyak lang ako ng iyak dito sa loob ng kwarto ko. At walang magawa ang magulang ko kung hindi magsisihan. Tita, tito, ako na hong bahala kay Leah. Tinanggal ko ang kumot sa aking buong katawan nang marinig ko ang boses ni Irish.
Lia, papasok ako, pwede ba? Ako lang nga nandito. Umalis muna si Tito at Tita. Lumakad ako papalapit sa pinto at dahan-dahan yung binuksan. Pagbukas ko ng pinto, ay mabilis akong niyakap ni Irish. Hindi niya ako pinakawalan. Sobrang higpit ng yakap niya, pero hindi ako nasasaktan sa yakap niya. Tumulo na lang ang aking luha sa kanyang braso at pinapakalma niya naman ako. Umupo ako sa kama habang siya naman ay nasa sahig habang hawak ang aking kamay. Pinupunasan niya ang luha ko na tumutulo pero kahit anong punas niya ay hindi yon tumitigil. Lia, nandito lang ako. Sasamahan kita hanggang sa bumalik na yung Lia na kakilala ko. Hindi ka nag-iisa. Pagpapakalma niya sa akin. Irabutan niya ako ng tissue para punasan ang luha ko na tumutulo sa aking pisngi. Akala ko masaya na kami. Ako lang pala. Ang tanga ko kasi ang bilis ko maniwala, Irish. Sabi niya may mahal na siyang iba. Paano ako? Naiwan ako. Irish took my hand and squeezed it. She stood up and picked up my phone that was on the couch. She opened my phone and I tried to snatch it from her. When I saw that all pictures and video of Vincent, all my memories with Vincent were erased by her. Irish! Pinatay niya ang phone ko nang matapos niya nang burahin ang mga memorya ko doon kay Vincent. Tumayo siya at inikot ang buong silid ko. Bumalik siya sa aking harap, dala ang mga diary, regalo, clothes at wedding pictures. Inalapag niya yon sa aking harap. Nakalagay yon sa isang malaking box. Napatayo ako sa pagkakaupo nang lumabas siya ng kwarto ko. Sumunod na lang ako sa kanya papunta sa likod ng bahay. Ako ang magiging start mo para sa bagong ikaw. Napakunot ako ng aking noo sa sinabi niya. Umalis muna siya at habang wala siya ay tinitignan ko ang mga alaala ko kay Vincent. Hinawakan ko ang yellow hoodie na bigay ni Vincent sa akin. Habang hawak ko yun, ay parang bumalik ako sa high school kung saan binigay ito ni Vincent sa akin. Nawalan ako ng balanse dahil sa mga naalala ko. Si Vincent na laging nandyan para tulungan ako sa mga problema ko. Si Kerem na kaibigan ko ay iniwan na ako. Ayun na lahat. Napatitig ako sa malaking box na ibinagsak ni Iris sa aking harapan. Agad ko siyang tinulak nang makita na susunugin niya yon. Baliw ka na ba? Bakit mo susunugin ang mga to? Bigay ito ni Kerem sa akin. Sigaw ko. Sumimangot si Irish at binigay sa akin ang lighter. Para makalimutan mo si Vincent. Kailangan mo munang alisin sa mundo ang mga bigay niya sa'yo. Dahil sa tuwing makikita mong mga yan, hindi mo siya makakalimutan. Ang kamay ko ay nanginginig habang hawak ang lighter. Habang hawak ko yun, ay ang luha ko ay tumutulo. Kaya ko to. Matapang kong sambit. Teka, hindi. Hindi ko kaya. Pinanghinaan ako bigla. Kaya mo. Napatungo ako bago sinunog ang lahat. Goodbye, Vincent. Sayang lang at hindi mo ako natutunang mahalin. Doc, tawag ng isang pamilya sa akin bago ako lumabas ng ospital. Tumigil ako nang tumakbo sila papunta sa akin. Ang isang babae ay bigla akong niyakap habang naluluha. Doc, maraming salamat sa pagtulong niyo sa anak ko. Nangangako ko, Doc. Mababayaran ka namin pag nakaluwag-luwag kami. Nangingiyak na sabi ng babae. Hindi niyo po ako kailangang bayaran. Kayo po ay tinulungan ko kasi kailangan niyo ng tulong. Sabi ko bago ako lumabas. May inabot ang babae sa akin na isang supot na may lamang suman. Tinanggap ko naman yon tsaka ako lumabas ng ospital. 5 buwan na ang lumipas. At salamat sa kaibigan kong si Irish. Nakalabas ako sa malungkot kong buhay. Ngayon ay naging masaya na ako kahit hindi sobrang saya. Kahit na wala na kami ni Vincent, ay nagpupunta pa rin ako sa bahay ng ina niya. Ngayon ay pupunta ako sa bahay ni Tita Emma para ibigay sa kanya ang gift ko. Katatapos lang ng birthday niya, pero dahil busy ako ay hindi ako nakapunta. Tita Emma? Tawag ko sa pangalan niya. Kita ko sa mukha niya ang kasiyahan nang makita ko. Inabot ko ang regalo ko sa kanya at naupo sa isang upuan. Iha, I was so disappointed in you when you didn't come for my birthday. If you had come, you would see the woman with Vincent. Naiinis ako sa babaeng yun. I hate her. Ikaw lang ang para sa anak ko. Galit na kwento ni tita sa akin.
Bigla tuloy akong naging entresado. Babae? Baka naman po assistant niya. Alam niyo naman po na businessman ang inyong anak eh. Kailangan laging may assistant. Huwag niyo na pong pag-isipan ng iba. Umirap si Tita Emma bago sumimsim sa tea na iniinom niya. Lourdes, please take the photo book of Leah and Vincent to my room, Iha. I want to show you the photos of you and Vincent when you were young. Ang babae ay sumunod naman sa utos si Tita. Hindi ko alam kung bakit gustong ipakita ni Tita ang mga litrato namin ni Vincent. Nang dumating ang babae, ay dala na nito ang photo book. Inabot niya yon kay Tita at binuklat naman ni Tita ang photo book. Sa unang page ay ang litrato namin ni Vincent nung una kaming nagkakilala. 6 years old ako noon habang si Vincent naman ay 7. Nung una kaming nagkita ay lagi kaming nag-aaway dahil si Vincent hindi nagbibigay ng emosyon pag may sinasabi akong joke. At dahil malita ako, si Vincent ay kinukurot ko. I remember that day Vincent told me that he wanted you to be his friend because your jokes were funny. Nagulat ako sa sinabi ni Tita. Sa pagkakaalala ko, naiinis si Vincent sa mga joke ko dahil wala naman daw sense ang mga yon. Binuklat ulit ni Tita ang photo book at sa pangalawang page anong graduation day. Naglayas kami ni Vincent pagkatapos ng araw na yon dahil binalak ni Daddy na dalhin ako sa Italy para gift nila sa akin, pero dahil ayaw ni Vincent na malayo ako sa kanya ay itinakas niya ako sa bahay. Magkaibigan din kasi kami ni Vincent noon, nasira lang dahil sa forced marriage. Muling bumalik ang isang masayang alaala sa aking isipan. Saan ba tayo pupunta? Mauli ako sa flight ko, kailangan na nating umuwi. Sabi ko pero hindi ako pinakinggan ni Vincent. Hila-hila niya ako at nagpapahila naman ako. Huminto lang kami nang nasa harap na kami ng isang ilog. Natulala ako sa manghadal sa ganda at linis ng ilog. Napatingin ako kay Kerem at napapapakit ako nang makitang isa-isa niyang tinatanggal ang pagkabotones ng polo niya. Vincent, manyak ka ba? Bakit ka naguhubad? Mukha ba akong poste at hindi mo ko nakita na nandito ako? Inisasabi ko sa kanya. Pero imbis sa sumagot, ay hinila niya ako papunta sa gitna ng ilog. Leah, open your eyes. I'm not going to do anything bad to you, no? You also can see how beautiful your surroundings are. Hindi pa rin ako dumilat dahil alam ko na inaasar lang ako ni Vincent. Leah, there is a big snake behind you. Napayakap ako ng maigpit kay Vincent dahil sa takot. Malakas naman siyang tumawa kaya lumingon-lingon ako at naloko niya ako. Kakalas na sana ako ng yakapin at pigilan ako ni Vincent. Ang kamay niya ay nasa bewang ko para pigilan ako sa paglayo. Sobrang lapit ang mukha namin sa isa't isa at ang bilis ng tibok ng puso ko. Ezra, are you okay? Why are you crying? Kinakabahan na tanong ni Tita Emma nang biglang tumulo ang aking luha. Muli akong bumalik sa kasalukuyan. I want to go back to the past. Yan ang tanging naisip ko habang umiiyak. Mukhang hindi ko kayang turuan ang puso ko na kalimutan agad siya. Kasalukuyan akong nasa isang blind date ngayon. Ngunit wala pa ang lalaking magiging blind date ko. Hello, are you Irish, Yildes? Napatingala ako nang marinig ang boses ng isang lalaki. Ang mata namin ay nagkasalubong pero wala man lang akong maramdaman na kung ano. Mukha naman siyang mabait na tao. Hindi. Diretso na sugod ko pero walang reaksyon sa mukha ko. Ako si Leah Idem, kaibigan ni Irish. Late ka lang 10 minutes. Pagtatry ko pero ngumiti lang siya tsaka naupo sa upuan na kaharap ko. Nandito ako ngayon para maging substitute ni Irish sa isang blind date. Dahil wala naman akong gagawin sa bahay, ay pumayag na ako pero hindi ko naman akalain na sobrang tagal darating ng kadate niya. Kakalaruhin na kita Mr. Light Brown ng kulay ng buhok. Hindi aabot sa magandang relasyon ang date na to dahil hindi ikaw ang tipo ko at substitute lang ako. Sabi ko sa kanya, pero mukhang hindi siya basta-basta dahil sa mga kilos niya. Alam mo ba na sobrang ganda ng kulay ng buhok ko? Pero dahil kinlarang mo na ang lahat sa atin, ganun din ako. Kumunot ang aking noo dahil sa sinabi niya. Miss Pikit ang mata na namamaga pa. Hindi rin kita tipo dahil ako'y may natitipuhan na. Dahil naklaro na natin ang mga salubin natin, ay kakain na ako. Tawa niyang sabi. Pikit ang mata? Kung ako pikit ang mata, ikaw mukha kang butete.
Inis na sabi ko. Ito ang unang beses na may nang-asar sa akin na sobra akong nanggigil. Namamaga ang mata ko ngayon dahil kakaiyak sa harap ni Tita Emma. Mukhang butete? Ikaw ang gorilya. Gorilya na nag-anyong tao. Doktora na gorilya. Ang pangit ng hairpin mo. Ang hawak kong tinidor ay naitusok ko sa stick na nakahain sa aking harap dahil sa inis. Hairpin ko pangit? Ikaw, ang pangit ng kulay ng buhok mo. At ang pangit mo, nakakairita ka. Sobrang gigil ko ay nag-walkout na lang ako palabas ng lugar na yun. Umara ako ng taxi at pasakay na, pero may biglang bumigil sa akin. Nagulat na lang ako nang makita ang butete. Kumunot ang aking noo dahil sa tawa siya ng tawa. Dahil sa inis ko ay kinagat ko ang pulsuhan niya. Ouch! Anong kakaibang gorila ka? Anong species mo? Hoy, doktora, pumasok na tayo sa loob. Sayang yung order ko dun. Yaya niya sa akin na parang walang nangyari. Umirap ako at lumingon-lungon na lang at sa hindi inaasahan ay nahagip ng aking mata si Vincent na may kasamang babae na pumasok sa loob. Walang sabi-sabi ay hinila ko ang butete na to papasok sa loob. Nabalaan kita butete ha? Umayos ka kung gusto mo pang mabuhay. Babala ko sa kanya. Naupo kami kung saan nakaupo kami kanina. Pasulyap-sulyap ako sa table ni Vincent at nung kasama niya ang babae. Hoy gorilya, kung inaakala mo na matatakot ako sa'yo, hindi. Ikaw yung cute na maliit na gorilya, kaya hindi epekto ang pananakot mo sa akin. Tumingin ako sa kanya habang nakataas ang kilay. Huwag kang mag-alala, kung masugatan man kita dito, handa din kitang gamutin. Doktor yata ang kadate mo ngayon. Pagmamayabang ko sa kanya. Napatawa lang siya at patuloy pa rin na walang alam sa ginawa ko. Butete ng pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Nilunok niya muna ang kinakain niya bago sumagot sa aking tanong. Wala akong pangalan. Ang akala ko seryoso na ang sasagot niya. Lalo akong naiinis sa kanya dahil sa sagutan niya. Mongoloid ka ba? Naiinis sa sabi ko sa kanya. Napasulap ulit ako sa table nila Vincent. Napatayo ako nang makita na pumasok sila sa elevator at mukhang papunta sila sa ibang floor. Nagmamadali kong hinila ang butete na to papunta sa tapat ng elevator para sundan sila Vincent. Pero bigla ako nakaramdam ng hilo. Kahit isang pako pa lang ang napapasok ko sa elevator. Gorilla! Huy! Mamamatay ka na ba, gorilla? Huy! Hindi kita pinatay ah! Kaunti akong nawala sa aking pagkahilo dahil sa sinabi ng butete na to. Hagdan na lang gamitin natin, sabi ko sa kanya. Nauna akong naglakad sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong karagahin paakyat. Chill ka lang, Miss Gorilla. Huwag malikot, baka mabitawan kita. Aiken Emre, that's my name. Kumindat pa siya na feeling handsome si butete. Mas bagay naman siya mag-clown, no? Lumipat lang pala sila ng table. Bet yata ng babae sa pinakamataas na parte ng restaurant. Hanggang third floor kasi to, magara at maganda. Nakita na nila kami kaya naman kita ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Nandito ka pala? Painosenteng tanong ko pa. Long time no see. Tumango to. Kahit hindi niya tinatanong ay siningit ko na si Aiken dahil ayaw kong mapahiya. Si Aiken pala, future boyfriend ko. Naliligaw pa lang siya kaya future pa lang, paliwanag ko pa. Parang gusto kong masuka habang sinasabi ko yon kay Vincent. Successful ang plano ko. Si Aiken, ako, si Vincent, at yung babae na nasa gilid niya ay magkakasama ngayon sa iisang table. Aiken? Nice name. Ang apat ay sabay-sabay na kumakain sa iisang table. Pero parang si Vincent at Bia lang ang nasa iisang table dahil na rin sa intense ng titigan nila. Pwede mo bang ipakilala ang magandang babae na nasa tabi mo ngayon? Pasimple na sabi ko kay Vincent. Napatahimik kaming tatlo nang hindi magsalita si Vincent. Napangisi ako nang mapansin na ang atensyon niya ay nasa akin. Ako si Bianca. Assistant ako ni Mr. Callis. Actually, nagkita na tayo before. Nahihiya pang sabi ng babae. Uy, gorilla, bakit hindi ka kumakain? Nailuwa ko bigla ang tubig na iniinom ko dahil sa pagtawag ni Aiken sa akin. Ang kamay ko na nasa ilalim ng table ay hinampas siya ng malakas.
Gorilla? Tanong ni Bianca. Itinigil ko ang paghampas kay Aiken at ngumiti sa harap ni Bianca. Oo, gorilla. Ito kasing si Aiken ay mahilig sa mga animals. Huwag na nating pag-usapan yon. Tikman mo to, Bianca. Abot ko sa kanya ng salad na nasa harap. Kumuha naman siya at tinikman yun. Ouch! Daing ko nang sadyain na apakan ni Aiken ang aking paa. Tumitig pa rin ako na nakangiti sa kanya kahit gigil na ako. Are you okay, Leah? Napatingin ako kay Vincent nang magtanong to. Ang walang emosyon niyang mata ay nakikita kong may pag-aalala for the first time. Tumango na lang ako sa tanong niya para hindi maging epic fail ang plano ko. Nang matapos ang aming pagkain, ay sabay-sabay kaming apat na lumabas ng Lopez Cuisine. Bigla akong nakaramdam ng kaba nang hihiwalay si Aiken. Agad kong hinawakan ang kamay niya para pigilan siya. Nang ang apat ay lumabas, napansin ni Vincent ang paghawak ni Leah sa kamay ni Aiken. Wala siyang emosyon na pinakita, pero ang hawak niyang water bottle ay napisa dahil sa sobrang galit niya. Leah, come with me. I know your future boyfriend house is far away in Bila. May gigil na sabi ni Vincent, pero walang reaksyon na pinapakita sa mukha. Tumingin si Leah kay Aiken at may binulong si Aiken sa kanya. Wala nang nagawa si Leah kundi sumabay kay Vincent. Habang umaandar ang kotse, ay ang tingin ni Leah ay nasa unahan lang. Para bang pinipigilan niya na huminga dahil magkatabi sila ng ex-husband niya ngayon. Are you really sure about that guy? He doesn't suit you. I know Tito and Tita won't accept him. Lumingon ako kay Vincent na nakataas ang kilay. Nakaramdam ako ng galit sa sinabi niya. Mukhang hindi mo pa kilala ng sobra ang magulang ko. Wala silang pakialam sa pera at kasikatan. Once na pinakilala ko si Aiken sa parents ko, sigurado kong tatanggapin nila agad siya. Galit na sabi ko. Inihinto ni Vincent ang kotse sa gilid. Tumitig siya sa akin na nandidilim ang mukha. Bigla akong napaatras nang tanggalin niya ang seatbelt niya at iharang ang kamay niya sa aking gilid. Although I don't know Tito and Tita very well, but you? I know you very well. Aiken is not your type. Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Totoo naman na hindi talaga katulad ni Aiken ang tipo ko. Oo, hindi katulad ni Aiken ang tipo ko. Pero masaya ako pagkasama siya eh. Kaya kong ipakita yung sarili ko pag siya yung kaharap ko. At higit sa lahat, hindi niya ako kinukulong sa mundo niya. Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang mga salita na yon sa harapan niya. Umatras si Vincent at napasandal siya. Nakayuko siya. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa nakaharang niyang buhok. Lumapit ako sa kanya ng kaunti para sana mag-sorry pero nagulat ako nang biglang. My eyes widened as Vincent kissed me. I tried to push him away but he held my head tightly. He kissed deeper and I could feel his tongue inside my mouth. Get him! Tinula ko siya ng malakas para lumayo siya sa akin. Tinanggal niya ang paghawak sa aking katawan. Umiwas siya ng tingin dahil sa iya. Sorry, Leah. Just forget that. I'll take you to your house. Para ako nakaramdam ng lungkot dahil sa utos ni Vincent. Paano ko kakalimutan ang nangyari? Pagdating namin sa tapat ng bahay ay nauna siyang bumaba para pagbuksan ako ng pinto. Nang mabuksan niya na ang pinto ay bumaba na ako. Gusto mo munang magkape sa loob? Yaya ako sa kanya. Humindi agad siya sa yaya ko kaya naglakad na lang ako papasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa kwarto ay doon ako nagtalon-talon dahil sa tuwa. Humiga ako at tumitig sa kisame ng aking kwarto. Inalala ko ang nangyari sa loob ng kotse. Bakit ako kinikilig sa ex ko? Ibig sabihin ba nito, nagsiselo siya kay Aiken? Iha, did something good happen to you last night? Ngayon ko na lang ulit nakita ang ngiti mo na yan. Nagising ako sa pagkakatulala nang marinig ko ang boses ni Daddy. Sobrang saya ng gising ko ngayon dahil hindi ko makalimutan ang nangyari kahapon. Para ba akong lumulutang sa kalangitan sa saya?
Daddy, may bago kong kaibigan. Binasa ko ang background ng bago kong kaibigan at nalaman ko na graduate siya ng architecture. Baka pwede niyo po siyang ipasok sa Archer Design. Pakiusap ko. Archer Design? Yung kumpanya ni Vincent? Sigurado ka ba sa kaibigan mo na yan? Tanong niya sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Kahapon, bago kami maghiwalay ni Aiken, ay sinabihan niya ako na graduate siya ng architect. Kaya magagawa ko ang plano ko na subukang pagsilosin ang ex ko. Maramdaman man lang niya ang naramdaman ko. I trust you, but I'm just reminding you that Vincent has a different attitude when it comes to work. Hindi na ako nakaramdam ng kaba sa sinabi ni Daddy. Dahil sa 4 na taon na kasama ko si Vincent, ay nakilala ko ang ugali niya pagdating sa trabaho. Nang matapos kami sa pagkain, ay nakipagkita ako kay Aiken para dalhin siya sa Archer Design. Pagdating ko sa mini-stop ay nakita ko agad si Aiken. Gorilla, ano na naman ba tong plano mo? Gusto kong magtrabaho ng architecture, pero hindi sa kumpanya ng ex-husband mo. Reklamo niya. Ngumiti ako upang tumigil siya sa pagrereklamo. Ilang minuto ang tinagal ng biyahe namin ni Aiken bago makarating doon. At sa wakas, nakarating din naman agad kami. Ang ganda ng kumpanya ng asawa mo dating asawa, pang-aasar pa niya. Hindi ko na lang siya pinansin at hinawakan ang kamay niya papasok sa kumpanya. Bastos mo naman. Papansin ka, sumakay ka na lang. Napairap ako. Bakit, may motor ba dito? Pamimiloso pa nito. Sasapakin na talaga kita. Gorilla ka talaga. Tumigil na ako sa pagsagot sa kanya. Habang naglalakad kami, ang lahat ng employee ni Vincent ay tinititigan kami. Alam naman nila na hiwalay na kami ni Vincent. Ma'am Lia, biglang sulpot ni Laila sa aking harapan. Anong ginagawa niyo dito? Si Mr. Callis nasa meeting, sabi ni Laila. Napakunot siya ng kilay nang makita ang aming kamay ni Aiken na magkahawak. Tama ka nang iniisip. Kumpirma ko bago ngumiti. Lia, come to my office. We need to talk. Napangisi ako ng patago nang marinig ang boses ni Vincent. Mukhang kararating lang niya galing sa meeting. Laila, ikaw na munang bahala kay Aiken. Napasulyap ako kay Botete. Ayusin mong trabaho mo Babala ako sa kanya. Tumango naman siya at sumunod na kay Laila. Pagpasok ko sa opisina na Vincent ay walang nagbago. Ang design ay ganun pa rin. Naupo ako sa chair sa may gilid. Huminga ng malalim si Vincent bago tumitig sa akin. Kung ibang taong tititigan niya ng ganito, ay manginginig na sa takot. Pero dahil hindi ako iba, ay wala lang sa akin ang titig niya. Mukha siyang tuta na hindi binigyan ng pagkain. What trip is this, Leah? Tito brought someone here to my company because of your request. Does this look like a game to you? Hindi na ako nagulat o nainis sa sinabi ni Vincent dahil alam ko na nasasabihin niya to. Kalmado akong tumitig kay Vincent kaya napakunot siya ng noo. Vincent, magtiwala ka kasi sa akin. Kilala ko si Aiken. Magaling siya sa pagpaplano. At dahil mabait akong tao, ay binigyan kong importansya ang bagay na yun. Pagtataray na sabi ko sa kanya. Bahala ka. Napahilo to sa sentido. Sige. Sa isang kondisyon. Napangisi sa akin. Ano? Magiging assistant kita. Palagi kang dapat nasa tabi ko lang, deal? Papansin talaga. Bahala na nga si Darna. Napatungo ko at tinanggap ang kamay niya para makipag-shake hands. Sige, sabi mo Nakangiting sagot ko. Nakahiga ako ngayon sa aking kama habang nakatitig sa kisame ng aking kwarto. Nakakapagod ang nangyari sa aking buong araw. Sa ilang araw na nakasama ko si Vincent sa kumpanya at labas ng kumpanya ay ang daming nagbago sa kanya. Nag-leave ako sa work para lang pagbigyan siya sa nais niyang maging assistant ako. So, paano na pala si Bianca? Napailing na lamang ako. Habang nag-iisip ay hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako nang hindi pa nakakaligo. Kinabukasan ay late na akong nagising. Pagpasok ko sa loob
ay sinalubong ako ni Aike na may dalang plate. Tinitigan ko ang plate na dala niya at itinago niya naman yun. "You're 20 minutes late. From now on, you'll need to make coffee every day for me." Hindi pa ako nakakaupo sa upuan ko ay sermon na ang inabot ko. Hinapit niya ako sa bewang. "And it's time for my coffee." "Ma'am, dapat sinabi niyo po sa akin na gusto niyo pong magkape. Ako po dapat nagtitimpla niyan para sa inyo." Biglang sulpot na sabi ni Laila. "Laila, hindi para sa akin to. Para to sa buwisit na boss mo. Yung buwisit na ginawa kong assistant niya ng biglaan. Yung buwisit na mas malamig pa sa yelong ugali. Si Vincent. Para sa kanya to." Pagtapos ko magsalita ay napatahimik si Laila, tsaka nagtimpla ng kape at nanahimik na lang. Lumakad na ako papasok sa opisina ni Vincent. Nakaupo siya na upong relax na kinaasar ko. "Kape mo?" Padabog na sabi ko pero may ingat pa rin na inilapag ang kape sa table niya. "What's my schedule?" May inaw na sabi niya pero may tunog na pang-aasar. Binuksan ko ang tablet at isa-isang sinabi sa kanya ang schedule niya. Nagulat ako sa dami ng schedule niya. Hindi ko akalain na puno ang buong araw niya. Wala na siyang oras para sa sarili niya dahil puro trabaho lang ang ginagawa niya. "Cancel my meeting at 2 p.m. I'm going somewhere." Utos niya. Bigla naman akong nausisa dahil sa biglaan ng pag-cancel. "Saan ka pupunta?" "Kailangan ko malaman dahil assistant mo ko." "Curious lang ako kaya sagutin mo na kung saan ka pupunta. Kanino ka makikipagkita?" Sunod-sunod na tanong ko. Isinarado niya ang laptop niya at tumitig sa akin. "I remember you didn't want to be my assistant but now you are interested in where I am going and with whom I will meet." Umiwas ako ng tingin na parang wala akong sinabi. Di wag mo sabihin, basta hindi ko kasalanan kung may importanteng tao ang maghanap sa'yo. At magsisinungaling ako kung nasan. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang sabihin ni Vincent kung saan siya pupunta at sino ang kikitain niya. "I'm going to Lopez Cuisine and I'm going to meet Bianca." Padabog kong hinampas ang table niya dahilan para may kaunting matapo na kape. "Makikipagkita ka kay Bianca? Alam mo namang gustong-gusto ka ng babae na yun, di ba?" Natapi ko ang aking bibig. "I mean, pupunta ka doon para lang makipagkita? Hindi ka pupunta doon. Maraming trabaho. Kala ko ba work muna bago love? Iba ng litanya mo sa buhay ngayon?" Nakasara naman ang pinto ng opisina ni Vincent, kaya walang nakarinig sa sigaw ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pagkakari ako pero ramdam ko talaga na punong-puno ng inis ang aking katawan. "Pag lumabas ka ng kumpanya na to, asahan mo na hindi ka na makakapasok dito. Ilalak ko ang buong pinto ng building na to. Kahit ikaw ang may-ari, hindi ka makakapasok." Padabog akong lumabas ng opisina ni Vincent. "Laila, nakita mo ba si Vincent?" Tanong ko kay Laila na napadaan sa aking harapan. Naupo siya sa aking harap at bumulong. Dali-dali akong lumabas ng kumpanya at sumakay ng kotse. Mukhang hindi nakinig sa akin si Vincent dahil tumuloy pa rin to na makipagkita kay Bianca imbis na atupagin ang meeting. Pagdating ko roon ay nakita ko silang parehas na masayang kumakain at nag-uusap. Lumakad ako palapit sa kanilang harapan. "What are you doing here?" Tanong agad sa akin ni Vincent na halatang kinabahan. "Hi Bianca, ang tagal na rin ah. Ilang days na no? Sana makasama ka ulit namin ni Aiken sa lunch or dinner." Pagkausap ko kay Bianca, ngumiti ito sa akin. "I'm asking you what are you doing here?" Tinitigan ko ng masama si Vincent. Magtatanong sana ulit to pero dahil sa inis ko sa kanya, ay inapakan ko ang paa niya. Dahilan para mapatayo siya sa pagkakaupo. At ako naman ang umupo sa upuan niya. "That's my seat and answer my question. What are you doing here?" Kahit anong ulit ni Vincent sa pagtatanong sa akin, ay hindi ko siya pinapansin. Tumayo si Bianca at kinuha ang upuan na nasa gilid niya at ibinigay yun kay Vincent. Naupo naman agad si Vincent at tinignan ako ng mapang-asar niyang titig. "Nandito ako kasi may meeting si Vincent. Tinakasan kasi ako eh. Pasensya ka na, nadawit ka pa." "Really? Vincent, why are you doing that? Pinahirapan mo pa si Laila, parang wala naman kayong pinagsamahan." "Wala naman talaga eh.
Sagot ko sa isipan ko. It looks like a lot has changed in you. I heard that Vincent and you broke up. And it's surprising to see that you're still together even though you have a past. Nagkatitigan kami ni Vincent at sinensan niya ako na wag na lang magsalita. Pero dahil pasaway ako ay hindi ako nakinig sa kanya. Totoo na hiwalay na talaga kami. Pero parehas naman nating alam na bago ko maging ex-husband si Vincent ay naging mag-best friend kami. Sa totoo lang, assistant ako ni Vincent kaya lagi kaming magkasama. Sumimsim ako sa kape na nasa harap ko at tinitigan si Bianca. Ngumiti naman si Bianca at sumimsim din ang kape na nasa harapan niya. Bianca, wait a minute. Paalam ni Vincent kay Bianca. Tumango naman to kaya hinila ako ni Vincent papunta sa CR. What are you doing here? Hawak ni Vincent ang kamay ko at diretsyong nakatingin sa aking mata. Ganitaan ko siya at pilit na tinatanggal ang hawak niya sa kamay ko. Leah, I repeat, what are you doing here? Hindi pa rin ako nagsalita at nakikita ko sa mukha ni Vincent na naaasar na siya. Bigla akong nagulat nang ilapit ni Vincent ang ulo niya sa bandang tenga ko. Napa-atras ako dahil doon, pero nakapulupot ang isa niyang kamay sa bewang ko kaya kahit anong atras ko, ay lalapit pa rin siya. I repeat, what are you doing here? Answer my question. Parang bigla akong nakuryente ng dilaan at kagati ni Vincent ang gilid ng tenga ko. Ngumisi siya sa akin at agad ko siyang tinulak palayo. Pinunasan ko agad ang aking tenga dahil sa pagdila ni Vincent. Lumakad siya palapit sa akin at agad ko siyang winisikan ng tubig dahil nakabukas ang gripo. Pumunta ako dito kasi gusto kong makita kung anong ginagawa niyo ni Bianca. Bigla akong napasilita dahil sa kaba. Nang matapos akong mapaamin ay lumabas na kami ng banyo ni Vincent at nakakainis pa. Nang lumabas kami ay may dalawang babae kaming nakasalubong. Inakala tuloy nila na may ginagawa kami sa loob. It's good that you're back. I thought you left me here. Para akong masusuka sa pagpapakyut ni Bianca sa harap ni Vincent. Itinabi ni Vincent ang upuan niya sa aking tabi. Pagkaupo ko ay naramdaman ko agad ang kamay ni Vincent sa aking binti. Inapakan ko agad ang paa niya at tinitigan siya. Anong ginagawa mo? Alisin mo ang kamay mo sa aking binti. Mahina ang bulong ko kay Vincent pero hindi siya nakinig. Pinisil niya ng ilang ulit ang aking binti. At wala akong magawa kung hindi apakan ng paa niya pero walang silbi yun dahil wala talaga siyang balak na tanggalin ang kamay niya sa aking binti. Gabi na nung matapos makapag-usap ang dalawa. Wala naman silang pinag-uusapan na kinairita ko. Kanina nang lumabas kami ni Vincent sa Lopez Cuisine ay niyaya niya ako na makipagkarera sa kanya. Vincent, pagong ka ba? Ang bagal mong magmaneho. Pabilisan to, hindi pa bagalan. Naka-ongoing call kami at nakasalpakang earpiece sa isang tenga ko. Who's the turtle now? Ngumisi ako at handa ng bilisan ng pagmamaneho pero napahinto ako dahil sa mensahe ni Aiken. Leah, puntahan mo ako dito sa bahay. Kailangan ko ng tulong mo. Nang mabasa kong mensahe ni Aiken ay pinaandar ko ang kotse ko palapit sa tabi ng kotse ni Vincent na mabagal na ang andara. Parehas naming binaba ang front glass ng kotse namin. Pantay na lang ang andar ng kotse namin para makapag-usap kami kahit nasa loob ng kotse. Where are you going? Tanong ni Vincent sa akin. Pinakita ko ang mensahe ni Aiken sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay. Don't tell me you're going to that guy. Pagsusungit niya. O, pupuntahan ko siya. Maikli na sagot ko. Sama ko. Wala akong nagawa kundi bayaan na lang si Vincent. Pagdating namin sa bahay ni Aiken ay niyakap agad ako nito. Itinulak naman siya ni Vincent palayo sa akin, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Napanguso si Aiken sa ginawa ni Vincent, pero imbis na mag-sorry si Vincent, ay tinignan niya lang to ng masama. Anong problema at pinapunta mo ako dito ng ganitong oras? Pagsisimula ako sa usapan. Tumingin muna siya kay Vincent. Humakbang siya palapit sa akin at paglapit niya ay hinatak naman ako ni Vincent patagos sa likuran niya. Tito Aiken, I want gorilla. You said you have a gorilla friend. Umalis ako sa likod ni Vincent nang marinig ang boses ng bata at ang salitang gorilla. Nagtago naman agad si Aiken sa likod ni Vincent dahil handa na akong bugbugin siya. You look like my dad, sabi ng bata kay Vincent.
Tinitigan ng masama ni Vincent ang bata kaya umiyak to pero agad naman na pinakalma ni Vincent ang bata. You're bad. You're not my dad. I want my dad. I want to go home. Umiiyak na sabi ng bata habang nasa bisig ni Vincent. Pagpasensyahan mo na si Ian. Ganyan talaga siya eh. Oo nga pala, pag ginarga mo siya, dapat kargahin mo lang siyang maghapon kasi iiyak siya. Sabi ni Aiken habang natatawa. Naupo ako sa couch, nakaharap lang ng mga bata na nakaupo sa sahig at naglalaro. Si Vincent ay nasa labas dahil gustong lumabas ni Ian, habang si Aiken naman ay nasa kusina para magluto. Hi miss, single ka ba? Kasi ako oo eh. Ang ganda mo tapos ang gwapo ko. Anong number mo? Parang malalaglag ang aking panganang magtanong ang bata sa akin na nasa edad 10. Ate, nagugutom na po ako. Sabi ng isang batang babae pa sa akin. Tinignan ko ang relo ko at alas 7 na ng gabi, pero hindi pa rin kumakain ng mga bata na to. Wait lang baby girl ah, pupunta lang ako sa kusina para ipagluto kayo. Paalam ko sa bata. Ngumiti ito sa akin bago lumakad palayo. Pagpasok ko sa kusina ay napapikit ako nang makita si Vincent na walang suot at pang itaas ng damit. Hawak nito ang spatula. Vincent? Sigaw ko. Bakit ka nandito? Akala ko nasa labas ka at nakikipaglaro sa bata. Sabi ko habang nakapikit. Naramdaman ko na lumapit si Vincent sa aking harapan. Hahakbang sana ako palayo pero agad niya akong nahawakan. Lumayo ka nga. Magsuot ka muna ng damit mo. At bakit ka ba nakahubad ng damit habang nagluluto? Tinanggal ni Vincent ang palad ko sa aking mata pero ipinikit ko pa rin ang aking mata. 2 araw ang lumipas. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang halik na yon. Kada ipipikit ko ang aking mata ay mukha ni Vincent ang nakikita ko. Parang lalo lang lumalim ang nararamdaman ko sa aking dating asawa. Pagpasok ko nga ng office ay nasa tabi agad ako ni Vincent at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. 2 araw akong hindi nagpakita sa kanya dahil nahihiya akong humarap. Why did you just come in now? Do you forget that you are my assistant? In 2 days that you don't show up, I plan to kidnap you. May pang-akit na tanong niya sa akin. Humarap ako sa kanya at binuksan ang tablet para sabihin ang schedule niya. Pero hindi pa ako nakakapagsalita ng agawin niya yun sa akin. The schedule is later. Answer my question first. Tinignan niya ako na para bang may nagawa akong mali. Inago ko sa kanya ang tablet at wala akong balak na usapin siya. Babasahin ko na sana ang schedule niya ngayong araw nang bigla niya akong hilahin dahilan para mapaupo ako sa binti niya. Tinitigan niya ako sa mata at kinindatan ako. Anong nangyayari kay Vincent? Bakit ang seryoso na tao katulad niya ay biglang magiging ganito? Vincent, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ko sa kanya pero nakangiti lang siya at walang balak na pakawalan ako. I feel goosebump when you are come around. Parang may butterfly na lumilipad sa aking sikmura nang dumampian kami ni Vincent sa aking pisngi. May kailangan kayong pirmahan. Nagulat kaming pareho ni Vincent nang biglang pumasok si Laila. Napatayo ako agad at mabilis naman akong pinakawala ni Vincent. Parang biglang na-freeze si Laila sa kinatatayuan niya dahil sa nakita. Lumakad ako papalapit sa harap ni Laila at kinuha ang papers na pipirmahan ni Vincent. Inalapag ko yun sa table ni Vincent at hinila na palabas si Laila. Ma'am Lia, ano yun? Tanong agad sa akin ni Laila. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Wala akong masagot sa simpleng tanong ni Laila dahil pati ako nagulat. Habang nagtatrabaho ako sa may table ko ay napapansin ang aking mata na tinititigan ako ni Vincent. Ang buwisit na to, bulong ko sa sarili ko. Nagulat ako nang kinatan ako ni Vincent habang kagat ang ballpen niya. This guy trying to seduce me. Umiwas na lang ako ng tingin at binigay ang atensyon ko sa ginagawa ko. Pero napahinto ako nang si Aiken ay kumatok at yayain naman ako na sumama na kumain sa kanya. At dahil gusto kong iwasan si Vincent, sumama na lang ako kay Aiken. Pagdating namin sa resto ay patingin-tingin ako sa paligid ko. Baka kasi sinundan ako ni Vincent. What's up, my two friends? Wow! What an occasion do we have today and you two are eating? Napahilot ako sa aking sintido nang biglang sumulpot si Eugene at Vincent sa aming harap ni Aiken.
Nagkatitigan kami ni Vincent at nagulat ako nang kagatin nito ang gilid ng labi niya at kinintatan ako. Naupo silang dalawa. Katabi ko si Vincent at katabi naman ni Aiken si Eugene na kinakain na ang order naming steak. Habang kumakain ay panay ang titig ni Vincent sa akin habang si Aiken at Eugene naman ay busy sa pagkain. Tumitig ako ng masama kay Vincent para umiwas siya ng tingin pero nginitian lang niya ako at pinisil pa ang pisngi ko. Nang gawin ulit yun ni Vincent ay napaubo bigla si Eugene dahilan para madumihan ang polo niya upang makagawa ng rason. At dahil mautak tong si Eugene ay pumunta to ng banyo kasama si Aiken. Kahit na ayaw naman ni Aiken na sumama, wala siyang choice dahil bigla na lang siyang hinila ni Eugene. Pwede ba naman dito sinusundan mo ko? Bakit ba bigla mong naisipan na landiin ako? Hoy Vincent Callis businessman ka. May inaalagaan kang reputasyon. Galit na sabi ko pero nginitaan niya lang ako at napahampas na lang ako sa noo ko ng mahina dahil sa kinikilos ni Vincent. I'm planning to court you. Nailawa kang tubig na iniinom ko dahil sa sinabi niya. Parang huminto ang oras at lahat ay nag-slow motion. Miss Leah, flower and cookies padala ni Mr. Vincent. Miss Leah, regalo padala ni Mr. Vincent. Miss Leah, letters padala ni Mr. Vincent. Miss Leah, jewelry po padala ni Mr. Vincent. Wala na akong narinig na iba ngayong araw kung hindi padala ni Vincent sa akin. Tinutuon niya nga ang pangliligaw sa akin at ang dami niyang pinapadala na kung ano-anong regalo dito sa bahay na yung iba hindi ko naman kailangan. Napasinghal na lang ako habang nakahiga sa aking kama at katabi ang mga regalo na bigay ni Vincent. Bakit kami nakarating sa sitwasyon na to? Ang rupok mo kasi Leah pagsisisi ko sa aking sarili. Wala naman akong plano na ganito pero nangyari na Wala akong maisip na ibang paraan. Ginusto ko to pero wala sa hinagap ko na magugustuhan din naman ako ni Vincent. Ito yung pangarap ko noon na hinihiling ko araw-araw na sana mangyari. At ngayong nangyari na, pwede pa ba? I'm no longer his wife. Anal na kami at may biyangka nang nagmamahal sa kanya. Bakit parang ang gulo naman? Miss Leah, si Mr. Vincent po nasa baba hinihintay kayo. Nang marinig ko yon ay humarap agad ako sa salamin at inayos ang aking sarili. Pero nung lumabas ako ng kwarto ko, ay natanong ko sa sarili ko kung bakit ko to ginagawa. Anong ginagawa mo dito? Di ba hindi muna ako papasok? Pagsusungit ko sa kanya nang magkaharap kami. Nandito kami sa sala at kaming dalawa lang talaga. Naupo siya sa tabi ko at tiningnan ako. Wala naman akong magawa kung hindi umurong pero kada urong ko siya naman tong lumalapit. Mirena, napakunod ang aking noo nang tawagin niya akong may queen. Ngumiti siya sa akin at tinitigan ako gamit ang kaakit-akit niyang titig. I would like to invite you on a date with me. Parang bigla nagwala ang lamang loob ko sa katawan. Noon nang kasal pa kami ay parang hindi namin kilala ang isa't isa. Kahit na naging matalik na magkaibigan pa kami noon. Marami akong gustong gawin kasama si Karen dati. Pero dahil laging busy siya, hindi namin magawa yun. Pero ngayon, para bang biglang bumaliktad ang mundo. Ayoko, marami akong ginagawang trabaho. Kaya kung gusto mo makipag-date sa akin, hintayin mo na matapos ako dahil tambak ang trabaho ko. Ngumiti ako at saka tinapik ng ilang ulit ang braso niya. Ang akala kong maaasar na mukha ni Vincent ay ngumiti lang sa akin. At tanggap ang sagot ko. Hindi iyon ang inaasahan ko na reaksyon niya. Okay, I'll wait for you. Hinawakan niya ang ilalim ng aking kamay at kinindatan ako. Umiwas ako ng tingin dahil biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nang matapos ang usapan namin ni Vincent ay umalis na to dahil kailangan niya pang bisitahin ang construction site. Noong una ay ayaw niya pang umalis dahil gusto niya nasa tabi ko lang siya. Pero pinilit ko na umalis siya dahil importante na mabisita niya ang construction site at wala siyang nagawa kung hindi umalis na lang. Mukhang napapalapit ka na naman sa lalaki na Leah. Ipapaalala ko lang sa'yo na ang daming luha ang naiyak mo dahil sa lalaki na yun. Biglang sulpot na sabi ni Manang Rima sa akin. Siya ang pangalawang ina ko at matagal na siyang kasambay dito sa bahay ng daddy ko. Sobrang lapit na nga namin.
Parang wala ng pader na nakaharang sa gitna namin at ang saya lang maramdaman nun. Inampas ng malakas ni Manang Rima ang table, dahilan para magising ako sa pagkahibang ko. Napakamot na lang ako ng ulo dahil sa nangyari. Naggayak ako upang bisitahin ang ina ni Vincent. My day is happy today because you visited me, and you have a lot to tell me about Vincent courtship with you. Salubong na bati ni Tita Emma sa akin. Dinala niya ako sa paborito niyang lugar dito sa loob ng bahay niya. Iyon ang kubo sa gitna ng garden. Dahil wala akong magawa sa bahay ay naisip ko na bisitahin si Tita Emma dito sa bahay niya. At hindi na ako nagdalawang isip dahil alam ko na hindi ko makikita si Mom dito. Dahil may sarili na siyang pamilya at alam ko na sobrang saya na niya sa bago niyang pamilya. Malungkot man isipin, wala na akong magagawa. Iyon ang pinili ni Mom at Dad kaysa ayusin ang pamilya namin. Lourdes, bring us some coffee here because Leah and I have a lot to talk about. Utos ni Tita Emma kay Lourdes. Nang umalis na si Lourdes, ay kung ano-anong tinatanong ni Tita Emma sa akin na talagang sumakit ang aking ulo. Mom, it's embarrassing. Stop asking Leah about children. Napahinto sa pagtatanong si Tita Emma nang sumulpot bigla si Vincent sa aming harap. Lumapit siya sa amin. Nagulat kaming parehas si Tita Emma nang hawakan ni Vincent ang aking kamay. Napaiwas ng tingin si Tita Emma at walang sabi na lumabas ng kubo habang nakangiti na kinikilig. Vincent, hindi ko na natuloy ang aking sasabihin dahil sa gulat ni sinabi ni Vincent. I love you. Ilang buwan na ang lumipas. Patuloy pa rin sa panliligaw si Vincent. At habang tumatagal, ay sumusobra na yung pagbibigay niya ng gifts. Nung isang araw, niregaluhan niya ako ng lupain. At gusto niya pang bilhin ang ingredients ng paborito kong pagkain. Kakaiba siya. Regaluhan ka ba naman ng helicopter eh. Titulo ng lupa. At balak niya pa na bilhin ang ingredients ng paborito mong pagkain. Naku, baliw na baliw ang lalaki na yun sa'yo, no? Inirapan ko si Irish nang magsalita ito tungkol sa mga regalo sa akin ni Vincent. Baliw na nga talaga siya, Irish. Anong gagawin ko? Tanong ko kay Irish. Napakamuto ng ulo at nag-isip. Huwag ka na ngang dyan. Parehas naman natin na alam na may nararamdaman ka rin kay Vincent. Pakipot ka lang, no? Tinitigan ko siya ng masama at ngilitian niya lang ako. Tama naman si Irish. May nararamdaman din talaga ako para kay Vincent. Pakipot lang ako pero kailangan eh. May level naman ng karupukan ko. Wala po si Sir eh. Mukhang hindi po siya uuwi ngayong gabi. Sa lubong nasabi ni Lourdes sa akin. Hindi na ako natuloy sa pagpasok sa bahay ni Vincent dahil wala naman siya. Umalis na lang ako at naghanap ng lugar na pwede ako makapag-relax at iyon ang club na lagi kong pinupuntahan tuwing may time ako. Yes, pumupunta ako ng club hindi dahil maraming pogi doon. Kung hindi dahil gusto kong uminom minsan. Pagpasok ko ay dumiretso ako sa lagi kong pinupwestuhan pero napahinto ako nang makita si Vincent. Vincent? Napakunot ang aking noo. Itinulak niya ang babae na nais yata siyang lingkisan. Nilapitan niya ako pero tinitigan ko siya ng masama. What you're thinking is wrong. Eugene just took me here. I don't know that woman and I don't like her. Turo ni Vincent sa babae. Napakunot ng noo ang babae at inirapan ako. Wala ka naman ng girlfriend. At ikaw babae, bakit ka ba nangingilam dito? Galit na sabi ng babae sa akin. I don't like you. In fact, I don't know you. Umiinom lang ako dito tapos sinilipitan mo na ako. Hindi ko na pinatapos si Vincent sa sinasabi niya doon sa babae. I'm Leah, girlfriend ni Vincent. Humarap si Vincent sa gitna namin dahil tila ba may balak sumugod yung babae. Pero agad ko siyang tinulak papaalis. Ikaw na yon? Poor Vincent. Ito na yung taste mo? Baka naman may pinakain ka na kung ano kaya nagkayuma ka. Hinilot ko ang sintido ko at walang sabi na hinablot ang buhok niya. Nagulat ako nang sumulpot si Leila at buhusan ng wine ang ulo ng babae habang si Aike naman ay tuwang-tuwa na nanunood habang umiinom ng beer. Go, gorilla! Baka best friend ko yan! Wika ni Aiken. Sa bunutan mo, bilis! Bulong pa ni Laila. And the winner is Leah.
Itinaas pa ni Aiken ang aking kamay at nagpalakpakan naman sila. Bumalik ang iba sa pagpaparty nang maayos na ang nangyari. Lumapit si Vincent sa akin na nahihiya pa. Sabihin mo na kasi Vincent kung bakit tayo magkakasama. Natatawa ang utos ni Eugene. Napakunot ang aking noo. Kasali ako. Pwede bang mawala ako? Sabat ni Aiken. Ako pa si Muno nito eh. Thanks me later. Hinawakan niya ang kamay ko at nagulat ako nang lumuhod siya sa aking harapan. Napatalikod sila Eugene, pero lang kay Aiken, na akala mo ay nanonood ng drama. Tinitigan ko si Vincent ng masama at kita ko sa mata niya ang takot. I'm really sorry, Leah. It's true that I don't know that girl. Tinitigan ko siya ng masama, pero nawala yon nang makita ko ang luha na tumulo sa mata niya. Tingnan niyo, umiiyak si Vincent. Sabi ni Aiken pero agad siyang napatalikod nang titigan ko siya ng masama. Binabasag pang pagdadrama ni Vincent eh. Iyakin ng potek? Natatawa ang bulong pa nito. Tulo si Pon, si Vincent. Iyakin kalis, bagay ba? Pwede, sagot naman ni Eugene. Tama ng pang-aasar, saway naman ni Laila. Pinapatawad na kita, hindi dahil marupok ako, dahil alam ko na hindi ka nagsisinungaling. Uwi na tayo. Nandito ka lang pala, hinahanap pa naman kita kanina. Hinawakan niya ang aking kamay at lumabas na kami. Is it true that you are my girlfriend? Bigla akong nakaramdam ng hiya dahil sa tanong ni Vincent. Mahal ko na siya noon pa man at lalo ko siyang minahal ngayon. Pero bakit hindi ko maibukang bibig ko at sabihin na oo? Uminto ako sa paglakad at napahinto din siya. Dumampi ang kamay niya sa aking pisngi, kaya napatingin ako sa mata niya. Tinanong niya ulit ako, pero hindi ako sumagot. Biglang nawala ang saya sa kanyang muka sa pagkatahimik ko. You don't have to force yourself. I'll wait for you, promise. Ngumiti siya sa akin at naunang lumakad. Dahil sa sinabi niya ay nagkaroon ako ng lakas para sumagot sa tanong niya. Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod, kaya napahintuto sa paglakad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Pero hindi mo na ako kailangang hintayin, kasi handa ako. Naparap sa akin si Vincent at bigla akong niyakap-parap. Sobrang higpit ang yakap niya pero hindi iyon nakakasakal. Habang nakaupo kami at tinititigan ng buwan, ay naramdaman ko na siniksik ni Vincent ang ulo niya sa balikat ko. Pinisil-pisil niya rin ang kamay ko habang hawak yun. Vincent, tawag ko sa kanya. Bakit mo ako iniwan noon? May mahal ka na ba talagang iba noon? Malumanay na pagsasalita ko. Inalis niya ang pagkakasiksik ng ulo niya sa balikat ko. Tinitigan niya ako sa mata. Kakaiba yung titig niya sa akin, hindi tulad ng dati na ang lamig-lamig. Mas malamig pa sa Antarctica. Because I want you to be happy. I'm having a hard time with you. Even though you were so tired in our relationship back then, you didn't complain. You're always quiet. Tama si Vincent sa sinabi niya. Lagi ko lang sinasarili ang mga problema ko. Hindi kami ganoon kalapit nung kinasal kami, pero nung magkaibigan pa lang kami, ay sobrang lapit namin sa isa't isa. When we got married, I told myself that I wouldn't let you go because I love you so much. But I don't know how to express my love. Patuloy na kwento niya. I used to go to your room every day because I wanted to see you. Before I went to work, I was already cooking you something to eat. But I always told the housemaid not to tell you because you might not eat. Kasi naiinis ako na parang nagbago ka nung kinasal tayo. Sagot ko. Gusto ko Italia. Mga bata pa lamang tayo. Gusto ko kasi ako yung gumawa ng way at umamin, pero pinakailaman nila lahat. Nasira ang mga plano ko. Habang inaalam ko sa sarili ko kung paano ko maaamin sa'yo lahat, hindi ko na malayan na wala na pala ako sa direksyon na nais kong puntahan. Naligaw ako kakahanap sa sarili ko. Iniisip ko kung magiging masaya ka ba sa akin. Paano tayo magsisimula bilang magkaibigan kung una tayo naging magkaibigan? I'm sorry. Wala akong nasabing iba. Ang luha ko ay tumulo na at wala akong magawa. Don't cry, I'm fine. Pagpapahinto niya sa akin sa pag-iyak. Pero hindi yun tumigil at patuloy pa rin sa pagbatak. Leah, don't cry.
The past is past and we're here in the present. Dumampi ang kamay ni Vincent sa aking pisngi at pinunasan niya ang luha ko na tumutulo sa aking pisngi. I will love you even if you get tired of me. I will never let you go. I will always guard you forever. Hinalikan niya ako sa noo at niyakap ako ng mahigpit. I love you, Mirena. Napaka maintindihin mo kahit papalagi kong binabaliwala ang nararamdaman mo noon. Hindi ka gumawa ng hakbang na ikakasira natin. Hindi ka natukso o nagloko. Isa kang mabuting asawa. Isang buwan ang naging preparation para sa wedding namin. Muling pagpapakasal, but this time is the right one and the right time. Right person and real feelings. Magiging misis na ulit niya ako. Magiging Mrs. Callis na ulit ako ngayong araw. Do you take this woman as your lawful wife? I do, Father. Do you take this man as your lawful husband? Napatingin ako sa kanya bago sumagot. Tinitigan niya ako at ngumiti siya sa akin. At nakangiting tumitig ulit sa harap. I do, Father. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Dahan-dahan niyang tinanggal ang belo sa ulo ko. Ngumiti ako sa kanya bago hinintay na halikan ng malambot niyang labi ang labi ko. Ang mga bisita ay pumapalakpak at sobrang saya. Ngayon ay muling magsisimula ang buhay namin ni Vincent bilang mag-asawa. And this time, puro pagmamahal at kasiyahan na lamang.